Sundays, 9 a.m. ng umaga, ating morning prayer. Pwede po tayo manalangin ng aling hapon o ng gabi. At sa ating Sunday School, 9 a.m. sa pag-aaral, magtuturo ng salita ng Panginoon at darating 10 a.m. Ating unang panambahan ng linggo, morning worship. At 6:30 p.m. naman Sunday evening worship at ang ating midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. din ng gabi. Hallelujah. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang government officials, ang manalangin, ang pagliligtas, ang pagmayag, ang salita ng Panginoon sa loob ng gobyerno ay patuloy pa rin natin pagbuhay at manalangin at Pilipinas. Manalangin din natin ating mga church leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa din natin, Pastor Boyd Esepida, ang ating national leader, Parinalina, ang mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Mutay, Pastor Kurt Helente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Diego Isabel, at ang ating Father Church, Pastor Vico Hilera. Dalangin natin ang kalakasan, kalusugan, ang ating mga pastor, ang mga kasiglahan nila, at ang mga patuloy nilang pagiging sa kanilang mga nasasukupan ng mga churches. Panalangin din natin ng mga fellow Maclarang Daughter Churches, Pastor Person Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisay, Pastor Vincent Saber, Pastor Arthur Yago, Pastor Ronald Dosa, Pastor John Ray Chida, Pastor Samuel Moore, pati na din natin mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, sa ating mga kapatiran sa Vietnam, Pastor Uidaw, Laos, Japan, patuloy natin silang manalangin, ang mga lingkod ng Panginoon sa ibayong dagat. Pag-pray din natin ang ating fellow Paglaran Daughter Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Charis, Pastor Jess Pancho, kasama din ang kanilang ng bahay, kanyang mga lugar, ang kanilang ministeryo, at community ng ating Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. Sabi din natin pag-pray ang bayan at Nicolo, ang ating pastor, Pastor Wilson Sena, isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, malangin, dalangin natin sa Kusari, sa Ligote, transportation vehicle, dalangin natin ang karoon sa yan, ang ating provide sa Panginoon. Pag-pray din natin ang mga kompletong kagalingan, healing and prayer request, si Amy Garcia, Brother Don Panaro, Pastor San Pedro, Church San Pedro, Rita Lourdes, Santa Milo, Pastor Pompey, kompletong kagalingan, si Ashley Alvarez, ang kanyang nanay din, sa laguyang karamdaman, sa mga nasa panalangin, si Sir Alicia Reyes, mga kabata, at kompletong kagalingan ng matilo ng sugat, ng ating pakikanapat, Dr. Jacob San Pedro. Sama din at panalangin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, at uli pa rin natin, dalangin sa Panginoon, hindi tayo nakalakasan, na makayam natin ang salita ng Diyos, ang salita natin ang salita ng Panginoon. At sa mga ating activities, the service sa Baclaran, next week, Bible studies, preaching and survey, dalangin natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon, kaya tayo mga kilos, sa Espiritu, sa ating mga paa, sa ating malagi, at ang prayer and fasting every first and last day of the month. Hallelujah. Bago tayo dumakot sa sa panalangin, tayo mananalangin. Praise God. Isa pa, palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Almighty, all-knowing, King of kings and Lord of glory, God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin yung Diyos at ilang Panginoon. Glory, glory to God. Praise the Lord Jesus. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Dakila, tapat na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-iingat mo, dakilang Diyos, O God. O, salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, O God. Sa oras na ito, ay lumalapit sa iyong banal na trono, pagpalain mo at samahan mo ang bawat isa sa amin, ang patuloy na iyong pagliligtas, pagpapalaya, sa aming bansa ay aming hinihibi sa iyo, dakilang Diyos. Ito pa rin ang aming dalangin, dakilang Diyos, kapayapaan at kaayusan ng bansa namin. Ang bansa namin makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa biyaya mo, dakilang Diyos. Ang bawat nabanggit na panalangin, O God, ay prayer request ay iyo pong iyunan ng iyong mapagpalang kamay para sa kanilang kagalingan, katagpoy ng pangangailangan ng bawat isa sa kanilang lugar. Maraming salamat, Panginoon, ang aming national leader,
patuloy namin dinadalangin sa iyo ang iyong pagpapala dakilang Diyos, ang kalakasan at patuloy mong gamit sa buhay niya. Maging ang aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, ang pagpapala at pagsama mo sa kanyang ministeryo, ang aming paringdalangin dakilang Diyos. Maging ang mga nasa online, ang dalangin ko po, pagkalain mo po sila. O God, at gamitin mo ang online service, O God, maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo, God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Isang pa, awitan natin ang Panginoon. I got my mind made up. Testimony. So, maulan, siguro nakalabas sa sobrang ulan ngayon. Salamat sa Panginoon. May mga bilang ako nakaharap sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Pag naman umuulan, ay praise God, ay nakikinig pa rin o umaasa pa rin sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, diretso na tayo. Amen. Tulad ng ating maraming ginagawa, bago ang gawain ng Panginoon, nagili ko tayo ng pananalangin dahil ito'y bahagi ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. At patuloy pa rin natin ipanalangin ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tawag ko si Michael, hindi na ako magka-exhort sa patungkol dito. Amen. Praise God. Okay. Salamat sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos. Salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Salamat sa lahat sa biyaya at pagkakataon na pinagkakaroon mo sa amin. Salamat sa mga tao iniingatan mo sa kabila ng ganitong kapanahunan, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa biyaya mo o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Awitan natin minsan pa. Amen. The time to be happy is now. Okay. Okay. Sino po handa na? Praise God. So, sa oras na ito ay ang umusap ako sa isang paksahin. Binasa ko ito sa paksahin, God isn't looking for perfect
people. So, Diyos ay hindi naghahanap ng perfect. Medyo nabanggit ko ito kanina. Sabi ko, ang Diyos, hindi siya naghahanap ng perfect. Bakit ko nasabi na ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfectong tao? Kasi, kung perfecto ang hinahanap ng Diyos, alam niya na wala siyang makikita. Kasi nga walang perfectong tao. At dahil siya na rin ang nagsabi sa Roma, sa chapter 3, verse 23, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya hindi siya naghahanap ng matuwid. Pero nalikain ng Diyos na kanunahang tao kung mag-asawa, unang mag-asawa, ang hinanap ng Diyos ay makasalanan ang mag-asawang si Adan at Eva. Kaya pagkatapos silang likain ng Panginoon, hindi natin alam kung ilang araw, kung ilang panahon, kakaroon Diyos. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya hindi perfecto ang hinahanap ng Panginoon dahil uulitin ko, wala siyang makikita. Dahil nasabi ng Roma 3:23, all have sinned. Kaya ang una, ang hinahanap ng Panginoon ay isang taong kakaiba. Pansinin natin yung sinabi dito sa ating binasa. Sa Job chapter 1 verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa. Yan nasabi rito. Kaya una, malibigyan ko ng pansin, there is none like him on earth. Ibig sabihin, siya ay kakaiba. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Hindi po mo si Job ay kakaiba, ay perfect na siya. At yun ang tela kung bakit siya tinawag na lalaking matuwid dahil na siya kakaiba. So, kanina lang, kumain kami sa Walter Mart, nakakita kami ng kakaiba sa Walter Mart, makutuin naman na. At ano sa tingin nyo ang pwedeng maging kakaiba doon na aking nakita sa araw ng linggo? Ano sa tingin nyo? Sino makakahula? Ha? Nagsasalita na yung isang kasing nakita eh. Mayroong purong pwesto na akong nakita. Mayroon doon isang isla o isang tindahan na sarado. Alam niyo po, kakaiba yun. Dahil pag-araw po ng linggo, yan po yung pinakamalakas sa lahat ng uri ng negosyo. Pero nakita ko roon, kahit linggo, sinarado nila yung pwesto nila. Ipakita mo natin, pwede mo ba ipakita? Sabihin naman ito na gumagawa ako ng kwento eh. Ipakita ninyo. Nagulat talaga ako. Nagbihira yung ganun, kakaiba yun. At buong tani siya lang ang ganun. Hindi yan. Yung isa. Yung panghuli, yung kalihan ko yung pinasa sa inyo. Yan. Sa Walter Mart yan, narito si Diego. Hindi ko na lang yan. We are happy to be close every Sunday to spend time with God and our families. Hihira ko yun. Natuturo lang. Kaya makita ko yan, sabi, ay, Christian yan. Pagtingin ko, pinakalagay na, ay, Christian yan. Yung araw ng linggo lagi sa kanila, hindi nububol nila para sa kanyang Diyos at sa pamilya. Bihira po. Alam niyo po, hindi na lang ako nagtanong, pero ako hindi nagkakamali. Daang libo ang isang pwesto ko. Tama po ba? Dito nga lang sa labas, magtanong ako magkaano dyan, kung ganito kalaki,
eh doon pa kaya. Tapos papatayin mo sa 4 na buwan, isang buwan ay 4 na beses kang magsasaka. Papatayin mo. Bihira yung ganun, kakaiba yun. Minsan, nung panahon namin, nagsisimula pa lang talaga dito, unang taon ko, minsan, hindi ko na matandaan kung anong dahilan. Hindi ako nakapag-service. Gabi yun, mayroong naso, hindi ko na matandaan kung ano. Ginawa ko, namasakan na lang ako. Parang tukso. Halos kumita ko ng kulang-kulang 1,000 sa loob lamang ng 1 oras. Araw ng linggo ng gabi yun. Ang daming sumasakay, maya't maya. Kaya sabi ko, parang nakapapag-isip ko. Parang mas magandang mamasada ka ng linggo Ako pa naman ibig ko sabihin. Kaya nga sabi ko, malaking bagay kung tutuusin ang nawawala sa may-ari ng tindahan yun. Kapatid, ang ibig kong sabihin, kung sino man ang may-ari ng saradong tindahan na yun sa Walter Mart, hindi ko sinasabing perfecto siya. Dahil una, hindi ko siya kilala. Pangalawa, walang perfectong tao. Ang ibig ko lang sabihin, wala siyang kagaya sa Walter Mart, maging sa Robinson Mall o sa bayan ng Antipolo na nagsasarado ng araw ng linggo. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Kapag naging kakaiba ka, dahil tulad na ito ng tinatawag na magiging matuwid, na natatakot at lumalayo sa kasamaan. Yun ang ibig sabihin doon ng ating Panginoon sa pagkatao nitong si Job. Kakaiba. Yung nakita mong kakaiba ka sa lahat ng tao, ang kasunod yan sa Panginoon. Taong matuwid o lalaking matuwid na natatakot sa Panginoon at lumalayo. Kaya natin napag-unawa na ang isang pagiging kakaiba, ang isang mahalagang aspeto dito ay ang salitang disiplina. Kaya kung ang tao walang disiplina, mahihirapan kang maging kakaiba. Lalo na pag-araw ng linggo, madulog ng maaga. Para makakita mong ikaw ay kakaiba, huwag magpuyat. Dahil karaniwan, lalo na sa mga kabataan, pag Sabado ng gabi, puyat ng puyat. Ay, si Jaya talaga nagpupuyat yan. Hindi natutulog ng Sabado ng gabi, pero itinapakita na kanya siya kakaiba. Na kahit siya puyat na puyat, nasa gawain ka rin siya ng Diyos. At tatayo dito magtuturo sa Sunday School. Kaya minsan nasabi niya yan nagpapaliwanagan kami, minsan nasabi niya, bakit? Sino ba sa atin ang walang trabaho? Ako na, halos mahilo ako sa puyat Pero pinapakita mo pa rin na paggawain ng Diyos, gawain ng Diyos. Nabanggit niya. Hindi naman ako nag-aano, pero nabanggit niya. Sino ba sa atin ang walang trabaho? Sa mga mambabatas ngayon, ang isang nakikita nilang kakaiba ay si Enrile. Si Juan Ponce Enrile. Minsan, ginagawa ng mga nilang joke. Palaw-palaw na mga dinosaur si Enrile. Kasi siya na lang yung natitirang mambabatas ngayon. Di ba? Wala na! Dalawa na lang sila ni Era. Si Era, Bemito, wala na. Hindi na makano. Pero tingin ko, mas malakas pa sa Enrile. At minsan ay tanong sa kanya ang dahilan ng kanyang mahabang buhay. Patay na yung kadami niya noon lalo na doon sa People's Power, si Fidel Ramos, si Tabaco, patay na pero siya. Ayun nga. At minsan nga naitanong sa kanya ang dahilan ng kanyang mahabang buhay, unang sinabi niya,
disiplina sa pagkain. Nakalimutan ko na lang kung sino yung kausap niya at hindi ko malimutan yung sinabi niya, hindi ako umiinom ng malamig na tubig sa buong buhay ko. Ang totoo pala yun. Si mamang tao pa naman sa malamig na tubig. Ito ang sikreto. Sa buong buhay ko, hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Yun nga binanggit na, tapos binanggit niya yung mga disiplina niya sa ano, kaya napahaba niya yung buhay niya. Kaya, ito ko nakita mo siya kakaiba. At bakit nga siya naging kakaiba? Bukod tangi siya yung tumagal sa lahat ng politician. Ano nga dahilan? Yun na disiplina. Paano ka magiging kakaiba? Nagiging kakaiba ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Ito lagi ang binabanggit ko. Malimit ko ng binanggit ito. Nabanggit ko na kanina, umaga ulit. Pag-iisip ng kalibukang anak. Kaya mas malahal, yun ang mahalaga sa atin. Yun ang hinahanap ng Panginoon kung paano ka mag-isip. Amen. Paano ka magiging kakaiba? Nagiging kakaiba ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. At yan ay sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Ganito ang nakasabi ang sinasaad. Kaya nga mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-ayon sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Balik tayo doon sa sarado ngayon sa Waltermart. Kakaiba yun. Iba hindi siya tumaayon sa takbo ng isipan ng sanlibutan. Kitang-kita yung kanyang pagiging kakaiba. Sinabi pa rin niya ang salita sa Kolosas sa chapter 3 verse 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Pangalawang aspeto kung paano tayo magiging kakaiba sa harap ng Panginoon ay ang ating availability. Napakaraming tao walang panahon sa Diyos. Kaya nakakahamon talaga yun. Diba? Ulit-ulitin. Dahil ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Wala nun sa Shopwise. Wala nun sa Robinson, sa Waltermart lang meron doon. Ang laki ng upa mo. Tapos papatayin mo 4 na beses sa isang buwan. Wala kang kita. Anong ibig sabihin ito? Availability. Ang kailangan ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos ay hindi ability. Ang hinahanap ng Diyos ay availability. Malaki po pagkakaiba no? Sa Tagalog yun, pagkakaroon ng panahon. Kaya hindi hinahanap ng Diyos yung kakayanan, abilidad ng isang tao. Ang hinahanap ng Diyos, kaya namin narito eh. Wala akong abilidad, hindi ako magaling mangusap. Pero bakit ako narito? Kasi nagkaroon ako ng pagkakataon. Nagbigay ako ng panahon sa Panginoon. At yan ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang isa pang salin mo, isa pang kaulugan o salitang availability, kung titignan mo sa dictionary, ang nakalagay doon ay nearness. Pag nabing nearness, pagkamalapit. At mayroong mga taong na napakalayo ng puso sa Panginoon. Yun ang kahintulad ng salitang awalan ng panahon. Napakalayo ng puso sa Panginoon. Ang tao ngayon, ang tinitignan ay ang kanilang ability. Nagtitiwala sila sa kanilang abilidad, sa kanilang kakayanan. Sa alam ang abilidad ko kung hindi ko itatrabaho ng araw ng linggo.
hindi ko itatrabaho ng ganitong panahon, ng ganitong oras. Sa pagmakay, makikita natin ang layunin. Kansinin natin dito. Bago natin iwanan itong unang katotohanan na ating pinag-uusapan, makikita natin dito ang layunin ng kaaway ni Satanas. Sa Job chapter 1 verse 9 to 11, ito ang pagkakasabi, na magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba tinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilin sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumagis sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilin at ikakatakwildan niya ng mukha. Ano nakita niyo? Ang layunin, ang purpose ng Panginoon si Job, gawin niyang karaniwan. Katulad ng nakararami, sarado pag-araw o bukas pag-araw ng linggo. So, paano mo siya? Magiging katulad din siya ng karamihan. Magiging common siya. Ayan? O ano yung ko sabihin? Kaya yun ang layunin ni Satanas ng lahat ng tao maging common ang kaisipan. Katulad ng nakakarami. Kaya ang tanong, kaya natin gawin ang ginawa ni Job sa kabila ng kanyang karanasan na manatili niyang siya ay kakaiba sa lahat. Yun yung dapat natin makita rito. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Pangalawa, ay bigyan ng pansin, ang Diyos ay naghanap ng mga taong marunong kumilala ng hindi Kanya. Alam mo ba tayong kumilala ng hindi natin? Hindi natin pag-aari. Job chapter 1 verse 21. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa baybata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi lang siya kakaiba, kundi marunong siyang kumilala ng hindi niya pag-aari. Sinabi niya yung ibig na sabihin doon, wala naman talaga akong pag-aari. Lahat ng yan ay bigay ng Diyos, pag-aari yan ng Diyos, katiwala lang niya ako. Lumabas ako sa bahay, bata ng aking ina na hubot-hubad din akong babalik sa Panginoon, purihin ang Diyos. Walang ang puso ni Job. Ito ang hinahanap ng Panginoon. Amen? Mga tao marunong kumilala at kumispeto ng hindi niya pag-aari. Hindi niya i-interest ang mga bagay na hindi niya pag-aari. Alam niyo kasi, mayroong pagpapala o himala sa mga taong marunong kumilala ng hindi sa Kanya. Alam niyo ba yun? Mayroong blessing, mayroong pagpapala. Sabi makikita natin doon sa 2 Kings, doon sa lalaki na anak ng isang propeta na humiram ng palakol. At isinama pa si propeta Eliseo. At habang siya pupuputol ng palakol, pupuputol ng kahoy, gamit ang palakol, yun ang ibig ko sabihin. Tumilapon, humilapos doon sa puluhan. Doon sa handle yung talim ng palakol at tumalsik, bumagsak doon sa tubig siya, sumikaw sa ako, Panginoon, sapagkat hiram. Paano mo silang malaki? Paano mo sinabi ng propeta Eliseo, ano yung karoon ito na lang mo sa gitna ng tubig? Wala yun. Sarili ko naman. Akin naman. Kaya-kayang baya, pumili-uli ko. Sa palagay mo kaya, mayroong himala mangyayari? Wala yun. Konting halaga lang yun. Hindi. Basahin natin, 2 Kings chapter 6, verse 5 to 7. Ngunit samantala na kasi tumuputol ng isang sikam, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig at siya'y sumigaw at nagsabi sa ako, Panginoon, sapagkat hiram. At sinabi ng lalaki ng Diyos, saan nalaglag? At itunuro niya sa kanya ang dako at siya'y puputol ng isang patpat at inihagis doon at
sinabi, kunin mo sa ngayon. Sa gayon, kanyang iniunan ang kanyang kamay at inuha. Dahil sa kanyang katapatan, lumutang yung bakal. Inamit na kasi hirap. Siya lang ay isang hamak na manghihirap. Hindi mo maamin na lahat ng bagay na nasa atin ay hiram lang natin sa Diyos. Pag ganito ang puso natin, nagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Mayroong himala na mangyayari pagkakanap sa ating buhay. At ganito ang hinahanap ng ating Panginoon. Mga taong marunong magsabi o kumilala ng mga bagay na hindi hiram lang niya sa Panginoon. Mga bagay na hindi hiram nila sa Panginoon. Yan ang naalala ko noon. Kaya minsan hindi ko rin may masang makapagsalita sa aking anak. Minsan kasi pagka bibihit ko puntaan niya, mapupunta yan sa aming kwarto namin, ang harap sa karagal ko. Wala namang gamit niya ako yan. Ang dami lagi-lagi ng jacket ko na harap ng forma ko. Suot na niya yun. Naiisip ko kasi kung na bumabalik sa akin, ganyang karir. Ang bata ka, hindi naalaga. Punta ko sa kakay ko. Ano ba? Bumili ko sapatos. Susugutin ko yung sapatos. Tapos yung pantalon. Tapos yung ganda ng forma ko. Kala mo naman, akin yung pero hiram lang. Kaya na mga tao, hiram mo makaporma. Kala mo kanya, pero hiram lang. Diba? Tatay ko lagi sa kanya, huwag mo pagtutulog yan. Nagiging mo ang dami pag ipinagtutulog. Kaya alala ko kayo yung tatay ko. So, ganun ang buhay ng tao. Minsan, hindi ba naman sa diskarte ko, kabilidad ko. Hindi ko mabubuhay yan. Yan ang mga karaniwan na tao. Panguli, na dito ko magtatapos, ang Diyos ay naghahanap hindi ng taong perfecto, kundi ng mga taong marunong magbalik. Yung pangalawa, marunong kumilala ng hindi kanya. Ngayon, ay yung marunong magbalik. Basahin natin ito yung Job chapter 1 verse 21 at sinabi na, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagtalis. Pulihin ang pangalan ng Panginoon. Maluwag sa loob ng ibinalik niya ang mga bagay na nasa kanya sa Diyos. Marunong siyang magbalik. Ilabas mo namin yung nakikita nung kanina, yung pinakita ko kanina. O yung iyong unang nilabas. Isa pong homeless na tao. Malimit ko na itong ginamit. Nagamit ko na ito sa Pulico. O, sa Paliparan. Nagamit ko na rin ito dito. Ay, patatong beses ko na yata nagamit ito dito. Kasi ito yung napapakay. Kaya itong lumagay sa isipan ko. Isang nagbalik ng wallet na kanyang nasumpungan. Returned a lost wallet and ended up with a job in a new apartment. When the 44 years old found Hermes wallet dropped by factory owner Nicky Pongtriangos, he ignored the credit card and $570 inside and gave it to the police. Impressed with his honesty, Nicky hired him to the factory, a position that provided him with a steady salary and accommodation. Homeless siya. Pero dahil marunong siyang magbalik ng hindi kanya, marunong siyang kumilala ng hindi kanya, ibinalik niya yung $570. Yung card, yung credit card, hindi nakita kung gano'ng laman nun. Yung wallet ko, yung pang malaking halaga. Ipakita mo nga din kung gano'n yung halaga nun. Yung wallet na napulot niya. Andiyan yun eh. Wallet lang yun. Pero ma-amaze kayo sa laki ng halaga. Pitsura ng wallet oh. Tingnan mo kung anong halaga niya. $5,500.
Gano'ng kalaki yung wallet na yan? Nakawa nyo? Gano'ng kalaki yung wallet na yun? Gano'ng halaga nun? 5,500 US dollar. Magkano yun sa pera natin? Ha? 920? 320? Hindi ako magbawalan ng ganyan. Hopeless siya, pero pinili siya. Alam mo, hindi man natin nakita yung lalaking nawalan, yung sinili. Hindi man natin nakita, pero nakita kong isip niya, ganito ang hinahanap ng tao. Marunong magbalik ng hindi kanya. At marunong kumilala ng hindi para sa kanya. Ganito ang hinahanap ng Diyos. Ang taong ito, hindi ang perfecto. Hindi naman believers yan eh. Pero bakit siya ay in-interest ng factory owner? Yun ang ibig kong pansinin natin. Ang hanap ng Diyos ay hindi perfecto. Ang hanap ng Diyos ay mga taong marunong kumilala ng hindi kanya at marunong magbalik ng mga bagay na hindi naman sa kanya. Yan ang hinahanap ng ating Panginoon. Okay na may ibig sabihin. Lucas chapter 17, verse 16 to 19. Lucas 17, 16 to 19. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. 17, pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba kasampo ang nagsilinis na dapat saan naroon siya? Kaya ang hinahanap ng Panginoon. Walang nagbalik upang lumulhati sa Diyos kundi itong tagaibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka, yumangon ka sa iyong lakad, dinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi perfect. Ang hinahanap ng Diyos ay yung marunong magbalik ng hindi kanya. Isa pang bagay na hinahanap ng Panginoon, ang magbabalik ng kapulihan sa Kanya. Amen? Marcos chapter 5, verse 30 to 34, at si Jesus, pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, pagkakay tumihin sa karamihan at nagsabi, sino humito ng aking mga damit? At sinabi niya sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo sinisiksikan ng karamihan, kasabihin mo sino humipo sa akin? At lumingan siya sa palibot-libot upang nakita siya na gumawa ng bagay nito. Ngunit ang babae na natatakot na nangataan, palipasay na nalaman ang sa kanya nangyari, lumapit na nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaong kang payapa, bumalik ka sa salot mo. Ang babae magnanakaw ng kagalingan. Gusto niyang makuha yung kagalingan, yung pagpapala ng kagalingan sa kanyang katawan na inilihim na lang niya, hindi niya ibabalik ang kapulihan sa Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon, magpatotoo ka. Sabihin mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Yun ang hinahanap ng Panginoon, yung marunong kang magbalik. Amen? Hindi perfecto hinahanap ng Panginoon kung di marunong magbalik. Tataman tayo, hindi perfecto. Hindi na tayo perfecto, hindi pa tayo marunong magbalik. Sa pang hinahanap ng Diyos, ang mga tao nagbabalik ng para sa Diyos o pag-aari ng Diyos. Matthew 22 verse 21, sinabi sa kanya, o sinabi nila sa kanya, kay Cesar, na magkakayo sinabi niya sa kanila, kaya ibigay ninyo ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Hinahanap ng Panginoon yung mga taong marunong magbalik ng para sa Diyos. Ano ang para sa Diyos? Ang ikapitong araw ay sa Panginoon. Huwag nyo nang interesin yung paghanap buhay. Huwag nyo nang interesin na
Para yan sa Diyos, para ipalit mo sa Panginoon ang lahat. Nakukuha niyo ba? Deuteronomy chapter 16 verse 8, 6 na araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura at sa ikapitong araw ay magkakaroon ka ng takdang pagpupulong sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw na iyan. Magkakaroon ka daw ng takdang pagpupulong sa kanal. Ito ang sabi dito, yan ay para daw sa Kanya. Kung marunong kang kumilala na hindi mo kakaari, huwag mong gawing araw ng paglalabayan o araw ng pagtulog dahil nga nagpuyat ka ng Sabado ng gabi. Para yan sa Diyos. Isa pang bagay, ano yun? Ikapu at kaloob. Leviticus chapter 27 verse 30. Ano sabi doon? Yung kay Cesar, ibigay nyo yung kay Cesar. At yung sa Diyos, ibigay nyo yung sa Diyos. Leviticus chapter 27 verse 30. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Lahat daw ng ikasampung bahagi ng lupain ay maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Huwag mong angkinin. Hindi yan iyo. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Marunong magbalik. Hindi siya naghahanap ng perfect. Katulad nung ano pangalan? Ano pangalan ng Thailander na yan? Ano pangalan ng Thailander na yan? Wala naman parang pinakit dito pangalan ng Thailander. Homeless ang talaga sinabi sa kanya. Ang binanggit na yung may-ari nung nakakila nung wallet na nananguha niya. Kaya po maraming unsung hero. Nabing unsung hero, mga hindi kilala bayani. Yung babae na nagsabi kay Naaman, paano nawa aking Panginoon ay pumunta sa Diyos ng Israel. Walang pangalan yun, pero bayani siya po kay Naaman. Sino pa? Yung babaeng batang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda kay Jesus. Hindi binanggit ang pangalan. Yung bata. Napakaraming unsung hero sa Bible. Yung balo na nagbigay ng kanyang buong ikabubuhay, wala siyang pangalan. Diba? Ba't yun? Marami sa Bible na mga walang pangalan. Pero sila yung mga bayani, kaya ito, tao ito, unsung hero. Wala siyang pangalan, pero kung si tinagulihan, hindi siya perfecto. Naniniwala ako, hindi siya perfecto. Pero hinanap sa kanya, kaya naging interesado yung may-ari na nawarin, binigyan siya na nato kasi kakaiba ang taong gano'n. Iyon po natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple, kaya na usap.
bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Praise God. Hindi ka katulad ng aming Panginoon dahil tayo'y may kahinaan, inuulit ko. Hindi yun ang hinahanap ng Panginoon. Ngayon ko sinasabi, ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga taong kakaiba. Kakaiba kung mag-isip. Hindi nahihiwalay sa nakakanamin. Ito ang hinahanap ng aming Panginoon, mga taong kumikilala ng mga bagay na hindi niyang pag-aari at mga taong marunong magbalik na tingin sa Kanya. Praise the name of Jesus. Kung ikaw po, hindi mo ba natatanggap ang ating Panginoon Jesus? Inalimit ka ng kasalanan, walang direction ng buhay mo. Hindi mo ba nakikilala si Jesus? Isang bagay lang ang dapat mong gawin. Nagawin mo si Jesus. Bilang iyong Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kung ikaw yan, nananalangin ako ng para sa iyo na isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Ulitin mo mga katanungin mo, ituloy mo ito'y iyong sariling panalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, inaamin ko na ako'y nagkulang. Wala akong inisip, kundi ang aking sarili. Sa oras na ito, humihingi ang katatawaran. Inaamin ko lahat ng aking mga pagkukulang. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpasya po ako. Natanggapin ka bilang aking Panginoon at nakapagligtas ng ating buhay. At dahil dito, nagpasya rin ako na buksan ang aking puso, nanayahan ka na pumasok at maghaling sa aking buhay, sa pinakasentro ng buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong pagmamalik makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nananalangin ako sa bawat isa, bukas sa altar, sa bawat isa na nais umapit sa ating Panginoon at doon sa mga nasa unay, umalam ka sa lugar sa iyong kinalalan niya upang manalangin sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord, mausap ka sa iyong mga kapatid, gawat ng Diyos sa
kayang gawin ikaw gumawa sa iyong mga anak na kilang Diyos. Praise the name of Jesus. Kung nais po natin na tayo gamitin ng Panginoon, maging kakaiba tayo sa sanlibutan. Ang takbo ng ating kaisipan. Tingnan mo yung may-ari na yun. Kung ano yung tindahan na yun sa Walmart. Hindi niya alam, pinapanood siya ngayon. Hindi niya alam na siya ginawang halimbawa, example, dahil sa ipinakita niya kung paano siya mag-isip kapag araw ng linggo. Inikilala niya ang araw ng linggo para sa Diyos. Ibinabalik niya para sa Panginoon. Tingnan, pagpalain kayo ng aming Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandisplisa po tayo at magandang gabi sa inyong lahat. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Praise